Yun, magandang araw ulit sa inyong lahat, guys. Welcome back dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Yun, yan lang tayo makakagawa ng video kasi medyo naging busy tayo. Meron kasi tayong project sa Santa Rosa. Yun, gawan din natin ng video natin. Actually, ang gagawa namin doon is lahat na nagtatrases. Kami lalagay ng mga concrete, ayun, tapos electrical. Yun, pakita ko rin sa inyo yung video nun. Gagawin din natin ng video yung paano mag-trusses. Nag-roofing din tayo doon, guys. Ayan. Ngayon, dito tayo naman sa Nagcarlan. Actually, kaya lang ngayon tayo bumalik. Malapit na sila mag-plastering. Meron nga silang side na nalagyan ng plastering or palitada. Ayun, guys. So, kaganda naman sa atin, ang kakabit na lang natin is mga utility box para dito sa outlet. Ayan, o. Nalagyan na tayo ng utility box. Pipix na lang natin to. Kasi, yung mga PVC nito is nung nag-boost na slab, nakaabang na natin or nailagay natin dito. Ngayon, pakita lang natin tong video na to kasi may mga subscriber tayo nagre-request if ever maglalagay ng box. Kasi di ba nag-ibang tayong PVC sa outlet kung paano lalagyan ng box kapag kagantong meron ng CHB. Then, meron kasi ako nilagay doon na box na or nakapix na utility box. Ngayon ang gagawin naman natin, papakita ko rin sa inyo kung paano maglagay or magsuot ng wire na hindi gumagamit ng wire puller. Kung gaano kaganda dapat yung pagkakabend ng PVC kasi yun is nakadepende sa pagkakabend ng PVC. Kung halimbawa hindi maganda yung pagkakabend, mahirap pa kayo magpasok ng wire sa PVC pipe. Kagaya nito, yung PVC pipe tayo dito, di ba? Ayan. Makita niyo wala siyang GI wire or mga gagawin tayo wire puller pero makapagpasok tayo ng number 12 or 3.5 na wire kasi outlet ito. Kaya 3.5 yung gagamitin natin na wire. Yung portion na to yung lalagyan natin kasi may outlet din tayo dyan. So may PVC na yan. Kasi kita nyo, i-start na sila mag-plastering. Baka by tomorrow, yan yung unahin nilang gawin. Lagyan nilang plastering. Ayan, may layout na ng PC. Hanggang dito yung kapal ng plaster nila. Kaya yung ating edge or dulo ng utility box, kailangan nakasagad na ganyan sa PC. Yun. Para hindi siya nakalubog. Yun. Yung PVC niya, meron na yan, abang. Dumaan yan din sa slab para sa outlet. Tapos galing yan doon sa utility box na yan. Yun. Nabatakan na lang natin yun ng wire. Pakita ko din sa inyo mamaya kung paano pasok ng wire kahit walang wire puller. Susunod natin ito. Ayan to, baka mag-plastering na rin sila. Kasi babalik na tayo sa Tarosa by tomorrow. At least ito lang na yung iwan natin. Kasi pag yan na-plastering, na lagyan nila ng plaster or napalitadahan na, may hirapan na tayo. Tsaka isa pa, nakakaya din sa may-ari kung baga napalitadahan na tapos tsaka natin sisirain or babakbayin. Baga ganyan na. Finish na yung wall. Tsaka natin sisilsilin. Kumbaga syempre, yung materials tapos yung time na naaksaya medyo malaki din lang na pag madami yung na-plaster na tapos marami pa tayo iabang. Kaya ito, unahin natin. May PVC tayo dito. Yung susukatin natin is 30 cm. Kaya pag nag-aabang nga pala kayo sa slab, tip ko, kung ba walang plano, lagyan nyo ng sketch tapos yung sukat kailangan pare-parehas para alam nyo kung saan kayo kukuha. Actually ito 30 cm from flooring. Yan, tapos kukunin ko lang yan. Alam ko nandyan yan sa part na yan. So lagyan natin itong junction box, utility box na to. Actually din ito yung PVC guys. Ayan, no? PVC yan, nakita natin. Binatak pala nila palabas na ito. Wala pa namang plastering yung likod. Pero yun, no? Yun, no? Iniano nila para hindi sagabal sa siguro pag si CHB nila. Yan, siyempre tayo lang yung kumbaga medyo mag-a-adjust na lang kasi dinisod nila na konti. Pero okay lang. Doon naman sa kabila, pasok pa rin sa palitada. Kaya nangyari yan. Nabutas na to. Pero magpa-plaster pa naman sila doon sa kabila. Kaya okay lang. Gagawin natin ito. From here, ibebend na lang natin yan papasok. Kaya mangyari, dito siya sa loob o sa likod ng utility box papasok. Ilalagay natin yan. Tapos, dito siya sa likod ng utility box papasok yung ating PVC. Actually, isang PVC lang naman yan kasi dulo na yan. Galing yan doon sa isang outlet. Yung outlet natin doon sa side na yan. Ayun. Tapos, yung dalawang outlet na yan galing na doon sa
ilalim or doon sa panel board natin sa ating circuit breaker. Yan, pakita ko sa inyo mamaya pag lalagay natin ng wire na hindi tayo gagamit ng wire puller. Yan, after natin siya may bend papasok dito, PVC, lalagay naman natin itong utility box natin. Bubutasan natin ito sa likod dito. Yan, kapit tayong gumamit ng holes, yan, para mabutasan natin to. Yan, tapos pwede natin siyang fix yung utility box dito sa ating magiging outlet, guys. Yan. So, ayan, nabutasan natin. Tapos, lalagyan natin yan dyan, guys. Pero, ang pangkakapit natin yan, meron ako ditong semento. Yan. Nalagyan ko muna ng semento tong mga side niya. Tapos, linisin mo natin kasi para kumapit na maganda yung ating semento. Yan. Linisin mo natin yan. As long as mas maganda, babasain natin. Pero, pag binasa natin yan, iwasan natin na mapasukan itong tubig ng ating PVC. Yan, kaya binasa natin para matanggal yung mga iba pang mga dumi para hindi mas maganda ang kapit ng semento natin. So lalagyan natin siya ng puro dito. Yan, hanggang sa sumikip lang yung ating utility box. Yung puro lang yung magkakapit sa kanya, purong semento. Yan. Yan, itong puro semento para lang ma-fix natin yung utility box, pero mismo mag-hold sa kanya yung plastering niya, guys. Kaya isang importante, kapag magkakabit yung utility box, kailangan wrap pa yung ating CHB, kumbaga wala pang plastering. Kasi pag pinalastering yan, mas maganda, ipit na ipit yung ating utility box. Kasi may mga case na kapag hindi maganda ang pagkakaipit ng utility box o pagkaka-install, lalo to outlet, pag plug mo at saka pag unplug mo, minsan natatanggal yung outlet kasama yung utility box or aangat siya doon sa wall natin. Kaya mas maganda yung pagkaka-fix natin ng utility box is fit na fit siya. Ayan. Kaya mas maganda ipitin siya ng plastering. Yan. Yan. After nyan, di ganyan na, guys. Yung likod naman yan, magpa-plastering pa sila. Kaya malalagyan ng plastering yung ating yung ating likod ng utility box. Yan. Tapos lagyan natin to dito. Yan. Press lang natin. Huwag naman nating ilulubog yung sobrang lubog. Kasi pag nilubog natin yan, pwedeng yung ating utility box is pag nakabit tayo ng outlet, lubog or kapos yung screw. Although may nabibiling mahaba na screw, syempre mag-e-effort pa kayo. Kalimitan ng kasamang screw or tornilyo do sa ating outlet is maigsi lang. Yan. Kailangan, gaya ito, kagandahan yan, meron na siyang layout ng PC. Check na lang dito. Yan. Ito, kailangan hindi siya lalampas dito sa PC na yan, guys. Kung makikita nyo, yun tapos check nyo yung kabilang PC, yun ito yung PC natin, yung string, kailangan sipatin nyo hanggang dito. Ito is nakapantay lang or mas maganda lubog ng konti. Yan. Pero wag naman sobrang lubog para yung screw natin is hindi kapusin. Yan. Dagdagan ko lang ng semento to para pag nag-plaster sila is hindi na gumalaw ito, guys. Ayan, ito, meron tayong outlet dito at saka outlet doon. Pakita ko sa inyo kung paano magpasok ng wire na hindi tayo gagamit ng wire puller. Makikita nyo, di ba, nung nagabang tayo sa slab ng PVC, unang-una, para hindi kayo mahirapan magpasok ng wire, sa pagla-layout pala ng PVC, na andun yung sikreto. Kasi kailangan maganda yung pagkaka-bend, yung pagkaka-layout ng PVC is tama. Halimbawa, yung hub or yung dugtungan niya, iisang direction. Kasi kung halimbawa yung hub niya is, yung unang hub, halimbawa meron tayong 3 dugtong or 4 na dugtong, yung hub niya is dito nakatapat lahat, dito na sa side na to. Ngayon, kung maglagay ka dito at yung isang side naman is dito, minsan nahirapan tayo magpasok na wire kasi yung edge ng PVC, yung mismong dugtungan, bumabaga yung dulo ng ating wire. Yan. Ito, yun yung unang sikreto para maganda yung pagpapasok natin ng wire. Hindi natin kailangan ng wire puller. Pangalawa, kailangan yung pagpapasok ng wire is iwasan yung nabebend yung wire. Para pag tinulak nyo yung wire, dire-diretso siya. Hindi nyo na kailangan na or hindi na kayo mahirapan. Kumbaga kasi minsan pag nabebend yung wire, tapos diretso pa rin pinapasok sa loob ng PVC, ang nangyayari dyan is gumaganit or humihirap siyang itulak yung ating wire. Ganun din yun kapag halimbawa meron kay wire puller at
nabaluktot yung ating mga wire or medyo buhol. Let's say sabihin natin ito. May wire tayo dito. Ito halimbawa pinasok nyo pa rin nakaganyan or nabend na ganyan, na twist. Yan, mahirapan na kayong maganyan or gaganitan ba, may mga twist na ganyan, tapos diniretso nyo pa rin pasok sa loob ng PVC. Mangyayari niyan, gaganit or mahirapan kayo magbatak na wire. Yan, pakita ko sa inyo. Unang-una kasi muna, sukatin muna natin. From there, sa outlet na yan, papunta doon. Yan, kasi magkadugtong. Tapos mula doon, diretso dyan papunta dito sa ating panel board. Actually, yung panel board natin nasa baba. Yan, nasa second floor tayo. Sukatan ko muna yung wire, pakita ko sa inyo. Tapos pagpapasok niya, makita nyo rin. And after natin yung mga PVC, may PVC kasi kalampas doon sa loob ng utility box. Kaya yan, ganyan, lilinisin na natin. Tapos susukatin natin yung wire. Yung wire natin, outlet yan, gagamitin natin 3.5. Ito pa lang available nila white kasi yapit lang extension. Ito muna yung gagamitin ko dito para makita nyo na kung paano mag wire puller. Pero papabili pa ako ng wire para may color code. Pero ito muna yung papakita ko sa inyo. Makita nyo lang paano magpasok ng wire na walang kahirap-hirap. Ayun, isa pang tip sa pagpapasok ng wire, kailangan mas maganda yan, medyo naka-round siya. Huwag niyong masyadong ipepresto ng pliers kasi pag ganyan, yan, halimbawa ganito na, ano na siya, ito yung posibleng bumangga. Ngayon, pag naka-round siya, medyo i-slide siya doon sa ating PVC. Yan, dapat ganyan guys. Ngayon, kung halimbawa hindi naman putol na yung dalawang wire. Kaya hindi ko siya piputol kasi ganun eh. Pagpapasok ko kailangan naka-round pa yung natin, yung ating dulo ng wire. Ngayon, kung halimbawa ganito naman, putol na yung wire natin. Kasi syempre, kalimitan, magkaibang kulay. Halimbawa ito, black, then isang white. Tapos, ganyan, putol. Gagawin nyo, babalutin siya ng electrical tape para mabilis siyang ipasok. Kasi pag nakaganyan, itong dulo ng wire, yan yung babangga sa PVC. Minsan, mararamdaman nyo maganit or mahirap itulak yung ating wire. Yan, ito sa inyo, pagpapasok nito guys. Ayun o, nakita nyo. From there, papunta doon, wala akong kahirap-hirap yung ipasok yung wire. Kumbaga, wala siyang binanggaan. Kasi, yung layout natin ng PVC, tsaka yung pagkakabend natin ng PVC is maganda. Tapos yung wire natin, kailangan yung meron siyang slope doon sa dulo guys. Or yung pagkakabilog niya. Kumbaga, dire-diretso kung makita nyo, dire-diretso yung pasok ng wire. Yun yung tip ko sa inyo kapag maglalagay kayo ng wire, lalo na kung walang wire puller. Sa flexible nagagawa ko din yan, pero kailangan limited lang yung bend nya. Halimbawa isa lang or dalawa lang yung pagkakabend nya. Sa PVC kahit mga 4-5 na bend, kayang-kaya ipasok basta maganda yung pagkakabend tsaka yung pagkakalayout ng PVC. Kalimitan kasi pagka hindi maganda yung pagkakabend, yun, at gumamit kayo ng wire puller, minsan ultimo yung wire puller or yung fish tape, napakahirap nang ipasok guys. Ayan. Yan, lagyan ko lang lahat yan ng wire. From there, papunta doon, diretso doon, tapos pakita ko sa inyo, gagawa kong pag-splice. Ayan, nalagyan natin ng wire lahat. Ngayon, tinuro ko naman sa inyo yung tamang pag-splice sa outlet para ito is maiwasan natin na masunog yung ating outlet. Kasi pag halimbawa, yung jumper or hindi tama yung pagkakalagay ng wire natin, malaking posibilidad na masunog yung wire outlet natin kasi kumbaga nakaparallel lahat yan ng outlet na yan. Let's say halimbawa ito yung first outlet from main breaker, tapos hindi tama yung pagkakabit natin ng wire. Then pag gumamit tayo ng ibang outlet, halimbawa may 15 outlet sa isang circuit breaker na 20 amps, yung the rest, ito yung first outlet, yung the rest 14 outlet, at hindi tama yung pagkaka-splice nyo dito, malaking posibilidad na masunog to kasi yung 14 outlet is kakarga pa dito or yung load niya is dadaan pa dito. Ngayon, ganito yung tamang pag-splice sa ating outlet para hindi siya masunog. Kailangan naka-pigtail. Yun yung tawag sa splice na to, kailangan naka-pigtail.
let's say ito yung wire galing sa ating sa ating circuit breaker, then ito yung dalawang wire papunta naman dun sa ating the rest na outlet para magkaroon siya o ma-power up siya. Ngayon, gagawin natin ito munang dalawang to. Ayan. Cut natin muna to. Itong dalawang munang galing sa circuit breaker, cut natin gamit yung wire stripper na galing kay Tool Express. Yan, bigay sa atin Klein wire stripper. Yan, itong wire stripper na to, kaya gusto ko to, dahil kung dala is meron na rin siyang wire cutter. Yan, pasok lang natin. Yan, meron kasi isang wire stripper ngayon, ang problema doon walang wire cutter. At the same time, hanggang lang yung na-strip niya, hanggang number 14 or 2.0 na wire. Ayan, cut lang natin to, yan, pasok natin, ito yung wire cutter nya. Yan, tapos yung dalawa, strip lang natin, tapat lang natin doon sa number 12. Yan, ito naman, medyo kaya nagdalawa akong strip or dalawang push ng stripper is mahaba-haba yung strip natin. Yan, ito na yung galing kay breaker, guys. Ngayon, pag gagawa ito, kailangan wala siyang current or nakababa yung circuit breaker natin para safe kayo. Ito yung dalawang galing kay circuit breaker. Ito naman yung additional natin, itong papunta na doon sa ating the rest na outlet. Yan, gawin natin from here, dito lang sa medyo gitna para hindi naman kayo mahirapan mag-slice. Pasok natin sa number 12. Huwag nyong ikakat, strip lang din natin yan. Ganun din tong isa, huwag nyong ikakat guys ha, strip lang natin. Yan, yan, na-strip natin parehas. Yan, gandaan natin to. Kunin natin tong ito galing kay circuit breaker, tsaka itong papunta sa another outlet. Yan, tapos lagay na natin yan, splice lang natin. Yan, wala kasi yung gamit ko dito halos naiwan ko sa Santa Rosa lahat. Dito lang naman kasi itong project na to, malapit sa bahay namin. Yan, wala yung Klein tools na plies natin, galing din kay Tool Express, guys. Ayan, yan, bali ganyan guys. Yan, splice natin yan, kumbaga in-strip natin to. Tapos itong kabila naman, isang side naman. Yan, splice din natin. Yan, dapat ganyan yan, naka-pigtail. Yun. Ngayon, naka-pigtail na yung ganyan. Itong excess na to, yan na. Yan yung, dyan yung kakabit yung outlet natin. Kasi yan, cut ko lang to. Para yan, si-strip natin for outlet. Ayan. Yan, diyan natin ilalagay yung ating convenience outlet. Kailangan ganyan yan, naka pigtail, para hindi nyo, or para maiwasan nyo na masunog yung outlet natin dito. Maiwasan din natin mag-overload, guys. Ayan, tapos lagyan natin ng electrical tape. Paglalagay ng electrical tape, make sure nyo na may pit. At isa pa, mas maganda kung anong kapal ng ating insulation o nung balot ng ating wire, yun na rin yung babalot natin na electrical tape. Ayan. Ayan. Isa naman. Yan. Yan o. Pari ganyan. Malinis pati. Kumbaga, nakapigtail siya. Masira man yung outlet natin dito. Isa pang advantage niyan, yung the rest na outlet natin na nakakonect doon is continue yung flow ng current niya. Meron yung current. Kumbaga, halimbawa, hindi natin nagagamit na to. Kasi pag yung from jumper to jumper ng outlet natin at hindi natin ginawang pigtail, pag nasira na tong outlet na to, yun pa isang problema nyo. Yung the rest na outlet na nakadugtong dito is hindi nagagana. Yun lang yung update natin dito sa
project natin dito sa Nagcarlan. Yun, kasi kaya lang tayo nakagawa ng video, nakapag-upload. Kasi nga, yun, almost ilang weeks na tayo doon sa Santa Rosa. Yun, almost 1 week na halos yun na tayo na andon. Kasi nagtatraces tayo. Pakita ko rin yung video yun. Medyo sunod nga tayo kasi halos welding yung araw-araw na ginagawa natin. Traces tayo, tapos nagdagdag tayo ng gate. Ayun guys. Yun. Pakita ko rin yung gagawang video dun guys. Yun. Sana nagkaroon kayo ng mga idea dito sa sinare kong video, yung mga tip at gabay kung paano magkabit ng utility box, paano mag-layout ng PVC, paano i-splice yung ating wire, paano magpasok ng wire kahit walang wire puller. Yun guys. Sana nagkaroon kayo idea at maraming salamat po. Support nyo na rin FB page natin nga pala na House Doctor Tutorial. Yun. Tapos maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Stay safe guys and God bless po.